Sa dulo ng baryong naliligid ng matataas na niyugan at palayan, may isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Hindi ito kapansin-pansin sa mga dumaraan, sapagkat payak ang anyo at tila matagal nang hinayaan ng panahon. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, naninirahan ang isang dalagitang may pusong higit na malaki kaysa sa mundong kanyang ginagalawan. Ang pangalan niya ay Lyra. 16 na taong gulang si Lyra, payat ngunit matatag ang tindig. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang lalim, tila laging may iniisip, tila may dinadala. Hindi siya tulad ng ibang kabataang abala sa ingay ng kaibigan o sa paghabol sa pansariling ligaya. Ang mundo ni Lyra ay umiikot lamang sa isang tao, ang kanyang lola. Si Lola Iska ang nagpalaki kay Lyra mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang noong siya'y bata pa. Hindi kailanman ikinuwento ng lola ang buong pangyayari, sapat na raw na malaman ni Lyra na mahal siya at hindi siya nag-iisa. At iyon ay pinanghawakan ng dalagita sa bawat araw ng kanyang buhay. Tuwing umaga, bago pa man sumilip ang araw sa pagitan ng mga dahon ng niyog, gising na si Lyra. Maingat niyang inihahanda ang lugaw ng lola, pinakukuluan ng tubig para sa paligo at inaayos ang lumang bangkong inuupuan nito sa tapat ng bintana. Tahimik ang kanyang kilos, tila sanay na sanay sa responsibilidad na hindi kailanman niya hiniling ngunit buong puso niyang tinanggap. Mahina na ang katawan ni Lola Iska. Mabagal ang lakad, nanginginig ang kamay, at madalas ay hinahabol ng pagod kahit sa simpleng paghinga. Ngunit sa kabila nito, buo pa rin ang kanyang isip at ang kanyang tinig, bagamat mahina, ay may bigat ng karanasan at karunungan. Lyra, madalas sabihin ng lola, huwag mong kalilimutan na ang kabutihan, kahit maliit, ay may balik. Ngumingiti lamang si Lyra sa tuwing naririnig iyon. Hindi niya iyon iniisip bilang aral. Para sa kanya, likas lamang ang paggawa ng mabuti. Hindi niya alam na ang simpleng paniniwalang iyon ang magbubukas ng pintuan sa isang kapalarang hindi niya kailanman inakala. Sa baryo, kilala si Lyra bilang tahimik ngunit magalang. Hindi siya palasalita ngunit handang tumulong sa sinumang mangailangan. Kapag may batang nadapa, siya ang unang lalapit. Kapag may matandang hindi makabuhat ng ani, siya ang kusang sasalo. Hindi siya naghihintay ng pasasalamat at lalong hindi naghahanap ng papuri. May mga pagkakataong tinutokso siya ng ibang kabataan. Laging nakadikit sa lola, biro ng ilan. Hindi ka ba nagsasawa sa lumang bahay niyo? Tanong ng iba. Ngunit hindi kailanman sumagot si Lyra ng masakit. Ngumingiti lamang siya sapagkat alam niya sa sarili na ang pananatili sa tabi ng lola ang tanging bagay na nagbibigay saysay sa kanyang araw. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa, napansin ni Lyra ang kakaibang pagbabago sa paligid. Tahimik ang mga ibon, walang huni, walang lipad. Ang mga dahon ng puno ay tila huminto sa paggalaw kahit may bahagyang hangin. Nasa likuran siya ng bahay noon, naglalaba sa tabi ng lumang balon. May naramdaman siyang malamig na dumaan sa kanyang batok. Napalingon siya. Wala. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi takot, kundi tila may presensyang nagmamasid. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa paligid. Sa ilalim ng malaking punong balete, may anino na hindi niya matukoy kung galing ba sa liwanag o sa sariling guni-guni. Ilang hakbang ang kanyang ginawa palapit sa puno, ngunit bago pa man siya makalapit, biglang bumalik ang huni ng mga ibon. Ang hangin ay muling gumalaw at ang anino ay nawala na parang usok. Napatigil si Lyra. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nakita o kung may nakita nga ba siya. Nang gabing iyon, habang pinahihigaan niya ang kanyang lola, napansin niyang mas tahimik ito kaysa karaniwan. Nakapikit ang matanda, ngunit hindi tulog. Lyra, mahina nitong tawag. Opo, lola. May mga bagay sa mundong ito na hindi nakikita ng mata, bulong ng matanda. Pero nararamdaman ng pusong malinis. Napakunot noo si Lyra. Bakit po ninyo nasabi? Bahagyang ngumiti si Lola Iska.
Wala lang. Pakiramdam ko lang. May nagmamasid sa'yo. Hindi na nagtanong si Lira. Hinawakan niya ang kamay ng lola at nanatiling gising hanggang makatulog ito. Ngunit sa labas ng bahay, sa ilalim ng punong balete, may munting nilalang na tahimik na nakaupo sa isang ugat. Maliit, matanda ang mukha, ngunit malinaw ang mga mata. Nakangiti ito habang nakatanaw sa bintana ng lumang bahay. Sa wakas, mahina nitong wika. Natagpuan ko na ang may pusong karapat-dapat. At sa gabing iyon, nagsimula ang kwentong magbabago sa buhay ng isang dalagita. Isang kwentong mag-uugnay sa tao at sa nilalang na matagal nang nagbabantay sa hangganan ng kabutihan at hiwaga. Hindi agad nakatulog si Lira ng gabing iyon. Bagamat pagod ang kanyang katawan mula sa maghapong gawain, gising na gising ang kanyang diwa. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang lola. Ang mga bagay na hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng pusong malinis. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may bigat ang mga salitang iyon. Tila ba hindi lamang basta paalala kundi isang babala o paanyaya. Tahimik ang loob ng bahay. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Lola Iska at ang paminsan-minsang lagitik ng kahoy na inaabot ng lamig ng gabi. Sa labas, ang buwan ay nakabitin sa langit, kalahating natatakpan ng manipis na ulap. Dahan-dahang bumangon si Lira mula sa banig. Hindi niya alam kung bakit niya iyon ginawa. Wala namang utos, wala ring malinaw na dahilan. Ngunit may humihila sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, na para bang may tinig na tahimik na tumatawag sa kanyang pangalan. Maingat siyang lumabas ng bahay upang hindi magising ang lola. Ang bakuran ay naliligo sa liwanag ng buwan. Ang punong balete sa gawing likuran ay nakatayo roon, tila mas malaki at mas madilim kaysa sa karaniwan. Karaniwan ay iniiwasan iyon ng mga taga-baryo sapagkat may paniniwalang may naninirahan doon na hindi tao. Ngunit para kay Lira, ang puno ay bahagi na ng tanawin ng kanyang buhay, naroon na mula pa noong siya'y bata. Ngayon lamang niya ito tiningnan nang may kakaibang pakiramdam. Lumakad siya palapit, mabagal at maingat, hanggang sa marating niya ang pinakaugat na bahagyang nakaangat mula sa lupa. Doon siya huminto. May tao po ba riyan? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Walang sagot, ngunit biglang humangin ng malamig, at ang mga dahon ng balete ay sabay-sabay na gumalaw, na para bang may bumuntot na hangin mula sa ilalim ng lupa. Napaatras si Lira ng isang hakbang, ngunit pinilit niyang huwag tumakbo. Hindi takot ang kanyang nararamdaman, kundi pagkabigla at pagkamangha. Hindi ka dapat narito, may tinig na nagsalita. Napalingon si Lira, ngunit wala siyang nakitang tao. Dito, muling sabi ng tinig. Ngayon ay mas malinaw, mas malapit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. Sa pagitan ng mga ugat ng balete, may maliit na nilalang na nakatayo. Hindi ito hihigit sa taas ng isang bata, ngunit ang anyo nito ay tila mas matanda pa sa kanyang lola. Kulubot ang mukha, kulay lupa ang balat, at ang mga mata, maliwanag at matalim, ay nakatingin diretso kay Lira. Hindi siya nakasigaw. Hindi rin siya nakagalaw. Hindi ka natatakot, sabi ng nilalang, tila nagtataka. Hindi ko po alam kung dapat, sagot ni Lira matapos ang ilang sandali. Pero, hindi po kayo masama, hindi po ba? Bahagyang ngumiti ang nilalang. Matagal na akong hindi tinatanong niyan. Tahimik silang nagkatitigan. Ang hangin ay tila tumigil muli at ang buong paligid ay para bang naghihintay. Ano po kayo? Maingat na tanong ni Lira. Ako'y isang duwende, sagot nito. Tagapangalaga ng lupa at ng mga alaala ng mga taong dumaan dito. Hindi nagulat si Lira gaya ng inaasahan niya sa sarili. Marahil dahil sa mga kwento ng matatanda o marahil dahil sa pakiramdam niyang matagal na niyang kilala ang presensyang ito kahit ngayon lang niya nakita. Bakit po kayo nagpapakita sa akin? Tanong niya. Lumapit ang duwende ng kaunti.
dahil ikaw lamang ang lumapit ng hindi may daladalang takot o paghama. Napatungo si Lyra. Hindi ko po kayo naisaktan. Alam ko, sagot ng duwende. Matagal kitang pinagmamasdan. Napatingin si Lyra sa kanya, bahagyang nagulat. Ako po. Simula pa noong bata ka, wika ng duwende. Nang una kang tumira sa bahay na ito kasama ang iyong lola, nakita ko kung paano mo inalagaan ang matanda, kung paano ka tumulong sa iba kahit walang kapalit. Saglit na nanahimik si Lyra. Hindi siya sanay na mapansin. Hindi ko po ginagawa iyon para mapansin, mahinahon niyang sabi. Mabuti, tugon ng duwende. Iyon ang dahilan kung bakit ka nararapat. Nararapat sa ano po? Tanong niya. Tumingala ang duwende sa buwan, saka muling tumingin kay Lyra. Sa pagkakaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Kaibigan? Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataong makakita sa amin. Paliwanag nito. Mas kakaunti ang pinapayagang maging kaibigan namin. Tahimik si Lyra, sinusukat ang bigat ng salitang iyon. Kung magiging kaibigan po kita, may kapalit po ba iyon? Umiling ang duwende. Wala, ngunit may responsibilidad. Anong responsibilidad po? Ang manatiling tapat sa kabutihang nasa puso mo, sagot nito. At ang pangalagaan ang mga bagay na hindi kayang ipagtanggol ng sarili nila. Napatingin si Lyra sa bahay, sa bintana kung saan natutulog ang kanyang lola. Kasama po ba roon ang lola ko? Bahagyang ngumiti ang duwende. Higit kanino man. Biglang kumirot ang dibdib ni Lyra. May mangyayari po ba sa kanya? Hindi agad sumagot ang duwende. Ang oras ay hindi ko saklaw, marahan nitong sabi. Ngunit ang tulong, maaaring. Tahimik na pumatak ang luha sa mata ni Lyra. Hindi niya iyon pinahid. Kung ang pagiging kaibigan ninyo ay makakatulong sa kanya, wika niya, tatanggapin ko po. Lumapit ang duwende at inilapat ang maliit nitong kamay sa lupa. Mula roon ay may bahagyang liwanag na umangat, hindi masilaw ngunit malinaw. Kung gayon, wika nito, simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Unti-unting naglaho ang liwanag at ang duwende ay umatras pabalik sa anino ng balete. Babalik po ba kayo? Tanong ni Lyra. Oo, sagot ng tinig kahit hindi na niya ito nakikita. Sa tamang oras. Naiwang mag-isa si Lyra sa ilalim ng puno. Ang puso'y mabigat ngunit may kakaibang pag-asa. Bumalik siya sa bahay, tahimik na humiga sa tabi ng lola. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog siya ng may ngiti sa labi. At sa dilim ng bakuran, muling nagbantay ang punong balete. Sakdal na tahimik, sakdal na gising. Kinabukasan, nagising si Lyra ng mas maaga kaysa dati. May kakaibang gaan sa kanyang dibdib na para bang may bagong hangin na dumaloy sa kanyang pagkatao. Sa loob ng ilang sandali, inisip niyang baka panaginip lamang ang lahat, ang punong balete, ang tinig, ang munting nilalang na nagsabing siya'y isang duwende. Ngunit nang mapatingin siya sa bintana, nakita niyang may bahagyang bakas ng liwanag sa lupa sa ilalim ng puno, tila pinong alikabok na kumikislap sa unang sikat ng araw. Napangiti siya. Hindi iyon panaginip. Tahimik niyang inihanda ang almusal ng lola. Pinakuluan niya ang lugaw, dinagdagan ng kaunting luya at sinigurong hindi masyadong mainit bago ihain. Nang magising si Lola Iska, napansin nitong mas maliwanag ang mukha ng apo. Maaga kang nagising, wika ng matanda. Opo, sagot ni Lyra. Maganda po ang pakiramdam ko ngayong umaga. Tinitigan siya ng lola ng may pag-unawa. May dahilan ang ganyang pakiramdam. Hindi na nagtanong si Lyra. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng lola habang ito'y kumakain at sa simpleng paghipo ay tila may dumaloy na katahimikan sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng mga gawain sa bahay, lumabas si Lyra upang mag-igib ng tubig. Habang papalapit siya sa balon, napansin niyang mas sariwa ang paligid. Ang mga damoy mas luntian, ang lupa ay tila mas buhay.
Sa paanan ng punong balete, may maliit na bakas sa lupa, parang yapak, ngunit mas pino at mas magaan kaysa sa yapak ng tao. Alam kong nandyan ka, mahina niyang wika. Walang sagot. Ngunit nang ibaba niya ang timba, may narinig siyang bahagyang kaluskos sa likod niya. Paglingon niya, naroon ang duwende, nakaupo sa isang ugat, tila ba matagal na siyang hinihintay. Hindi ka natakot na bumalik, sabi nito. Hindi po, sagot ni Lyra. Sabi ninyo, kaibigan na tayo. Tumango ang duwende. Kaibigan nga. Pwede po ba kitang tawagin sa pangalan? Tanong niya. Matagal na nanahimik ang duwende na para bang may inaalalang malayo. Matagal na akong hindi tinatawag sa pangalan. Wika nito sa wakas. Ngunit maaari mo akong tawaging Amaru. Inulit ni Lyra ang pangalan sa isip. Amaru. Sa mundo ninyo, paliwanag ng duwende. Ang pangalan ay bigat at pangako, kaya huwag mo itong babanggitin sa iba. Opo, pangako ni Lyra. Umupo siya sa isang batong malapit sa puno, hawak ang timba. Gaano na po kayo katagal dito? Bago pa itinayo ang bahay niyo, sagot ni Amaru. Bago pa dumaan ang mga unang taong nagtanim ng palay sa lupaing ito. Napamangha si Lyra. Hindi po kayo nagsasawa? Hindi, sagot ng duwende. Ang lupa ay may kwento. Ang bawat henerasyon ay nagdadagdag ng pahina. Tahimik silang nag-usap ng matagal, tungkol sa baryo, sa mga punong nawala, sa mga ilog na lumiit, at sa mga taong nagbago. Nakikinig si Lyra ng buong puso, na para bang binubuksan niya ang isang aklat na matagal nang nakasara. Bakit po ako? Bigla niyang tanong. Bakit ka anong? Sagot ni Amaru. Bakit po ako ang napili ninyong kaibigan? Ulit ni Lyra. Tinitigan siya ng duwende. Dahil marunong kang makinig, sagot nito. At dahil hindi mo ginawang dahilan ang hirap ng buhay para maging mabigat ang puso mo. Napayuko si Lyra. Minsan po, nahihirapan din ako. Alam ko, tugon ni Amaru. Ngunit hindi mo hinahayaang lamunin ka ng galit o inggit. Iyan ang bihira. Maya-maya, bumuntong hininga ang duwende. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Bakit po? Tanong ni Lyra. May mga nilalang na hindi kasing buti, sagot ni Amaru. At may mga taong kapag nakaramdam ng kakaiba, agad nais pakinabangan. Naalala ni Lyra ang mga tsismis sa baryo, ang mga kwento ng nawawalang ani, nang bigla ang yaman ng ilan, ng mga lihim na dasal sa ilalim ng puno. May makakaalam po ba tungkol sa inyo? Kung mananatiling tahimik ang iyong puso, sagot ng duwende, mananatiling lihim ang aming pagkakaibigan. Tumayo si Lyra. Ano po ang dapat kong gawin? Wala kang kailangang baguhin, sabi ni Amaru. Ipagpatuloy mo lamang ang pagiging ikaw. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa anino ng balete, huminto ang duwende at muling nagsalita. Kapag dumating ang araw na mangailangan ka ng tulong, banggitin mo ang aking pangalan. Dito lamang. Tumango si Lyra. Habang naglalakad pabalik sa bahay, dama niya ang bigat at ginhawa ng bagong lihim na kanyang dala. Hindi niya ito ikinuwento sa lola, ngunit sa bawat pagtingin niya rito, mas naging maingat at mas naging mapagmahal ang kanyang kilos. At sa ilalim ng punong balete, si Amaru ay nanatiling nagbabantay. Isang kaibigang hindi nakikita ng marami, ngunit kailanman ay hindi tatalikod sa dalagitang pinili ng kanyang puso. Lumipas ang mga araw na tila mas mabilis kaysa dati. Hindi nagbago ang mga gawain ni Lyra. Maagang paggising, pag-aalaga kay Lola Iska, pagtulong sa baryo. Ngunit may kakaibang himig na ngayon ang bawat oras. Sa tuwing napapadaan siya sa punong balete, may pakiramdam siyang hindi siya nag-iisa. Minsan ay may bahagyang galaw sa mga ugat, minsan ay may aninong mabilis na naglalaho, ngunit hindi na siya nagugulat. Sa halip, nakadarama siya ng katahimikan. Isang umaga, napansin ni Lyra na hindi bumangon ang lola sa karaniwang oras nito. Karaniwan ay bago pa man sumikat ang araw ay gising na si Lola Iska, nakaupo sa bangko, tahimik na nagdarasal.
Ngunit ngayon, nanatili itong nakahiga, ang mukha'y maputla at ang paghingay mabagal at mabigat. Lola? Marahang tawag ni Lira habang hinahawakan ang noo ng matanda. Mainit. Nanikip ang dibdib ni Lira. Mabilis niyang kinuha ang basang bimpo at inilapat sa noo ng lola. Hindi ito nagising. Sa buong buhay niya, bihira lamang magkasakit si Lola Iska at kung magkasakit man ay agad gumagaling. Ngunit ngayong umaga, may kakaibang bigat sa hangin, parang may paparating na hindi niya kayang pigilan mag-isa. Lumabas si Lira upang humingi ng tulong. Ngunit maaga pa at ang karamihan sa mga kapitbahay ay nasa bukid na. Ang baryo ay tahimik at ang mga landas ay halos walang tao. Bumalik siya sa bahay, hawak ang takot na pilit niyang kinukubli. Naalala niya ang mga salita ni Amaru. Kapag dumating ang araw na mangailangan ka ng tulong, banggitin mo ang aking pangalan, dito lamang. Huminto siya sa tapat ng punong balete. Ang mga kamay niya ay nanginginig, at ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Amaru, bulong niya. Walang agad na sagot. Inulit niya ang pangalan. Ngayon ay mas malinaw, mas buo. Amaru, kailangan ko po ng tulong. Unti-unting humangin. Ang mga dahon ay gumalaw at ang lupa sa ilalim ng puno ay bahagyang umangat na para bang may humihinga mula sa ilalim nito. Mula sa anino, lumitaw ang duwende. Hindi ko nais na ang unang hiling mo ay para sa iyong sarili. Wika nito, tinitigan ang mukha ni Lira. Ngunit alam kong hindi ito para sa iyo. May sakit po ang lola ko, mabilis na sabi ni Lira. Hindi po ako marunong gumamot, wala po akong mahinga ng tulong ngayon. Lumapit si Amaru at inilapat ang kamay sa lupa. Ang katawan ng tao ay saklaw ng oras, sabi nito. Ngunit may mga paraan ng lupa upang paginhawahin ang dinadala. Kagaling po ba siya? Tanong ni Lira, halos pabulong. Hindi ko kayang ipangako ang bukas, sagot ng duwende. Ngunit maari kong pag-aani ng ngayon. Tumango si Lira, ang mga matay puno ng luha. Sapat na po iyon. Tinuro ni Amaru ang isang bahagi ng bakuran, malapit sa balon. Maghukay ka roon, kasing lalim ng iyong palad. May ugat kang makikita, huwag mo itong putulin. Dalhin mo sa akin. Agad na ginawa ni Lira ang sinabi. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, maingat siyang naghukay. Hindi nagtagal, may lumitaw na manipis ngunit matibay na ugat, kulay tsokolate at may bahagyang kinang. Dinala niya ito kay Amaru. Hinawakan iyon ng duwende at saglit na ipinikit ang mga mata. Ito ay ugat na sumipsip ng init ng lupa, wika nito. Pakuluan mo sa malinis na tubig. Ipainom mo sa lola mo ng dahan-dahan. Salamat po. Wika ni Lira, ang tinig ay halos hindi na makabuo ng salita. Bago siya tumalikod, muling nagsalita si Amaru. Tandaan mo Lira, huwag mong ipagsasabi ang pinanggalingan ng tulong na ito. Opo, pangako niya. Mabilis na bumalik si Lira sa bahay at ginawa ang lahat ng sinabi. Maingat niyang ipinainom ang sabaw sa lola, patak-patak, habang pinupunasan ng pawis sa noo nito. Makalipas ang ilang oras, unti-unting bumagal ang paghinga ni Lola Iska. Bumaba ang init ng kanyang katawan at bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri. Lira! Mahina nitong bulong. Napaupo si Lira sa tabi ng higaan, ang luhay tuluyan ng bumagsak. Nandito po ako, Lola. Bahagyang dumilat ang matanda at ngumiti. Alam ko, wika nito. May mabuting puso ang nagbabantay sa'yo. Hindi na nagtanong si Lira. Hinawakan niya ang kamay ng lola at nanatili roon hanggang sa makatulog itong muli. Ngayon ay mas payapa ang mukha. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng punong balete, nakaupo si Amaru. Ang mukha nito ay seryoso, ang mga matay nakatingin sa malayo. Isang pagsubok ang nalampasan, wika nito sa sarili. Ngunit mas mabibigat pa ang darating. At sa katahimikan ng bakuran, ang lupa ay tila umayon, sapagkat ang kabutihan ay nagsimula ng gumalaw at hindi na ito madaling mapipigil. Matapos ang ilang araw, muling nakabangon si Lola Iska.
Hindi pa rin malakas ang kanyang katawan, ngunit sapat na ang lakas upang makaupo sa bangko sa tapat ng bintana at masdan ng umaga. Para kay Lyra, sapat na iyon upang muling huminga ng maluwag. Ngunit kasabay ng kanyang pasasalamat ay ang pag-usbong ng isang bagong pangamba, sapagkat ang mga pagbabago, gaano man kaliit, ay bihirang manatiling lihim sa isang baryo. Napansin ng mga kapitbahay ang mabilis na paggaling ng matanda. Akala ko'y malubha na ang lagay ni Lola Iska, bulong ng isang babae habang nag-iigib ng tubig. Hindi man lang nadala sa manggagamot, sagot ng isa pa. Hindi pinansin ni Lyra ang mga usap-usapan. Patuloy siyang tumulong, patuloy na ngumiti, at patuloy na umiwas sa anumang tanong na maaaring humantong sa paliwanag na hindi niya maaaring ibigay. Ngunit alam niyang hindi magtatagal at may magtatangkang maghukay ng katotohanan. At hindi siya nagkamali. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa bakuran, may huminto sa tapat ng kanilang bakod. Isang lalaking hindi pamilyar ang anyo ang nakatayo roon. Matangkad, payat, at may matang hindi mapalagay. Ang kanyang kasuotan maayos, hindi tulad ng karaniwang suot ng mga magsasaka sa baryo. Ako si Mang Rodel, pakilala nito. Nakarinig ako ng balita tungkol sa lola mo. Tumigil si Lyra sa pagwawalis. Ano pong balita? May nagsabi na bigla raw gumaling ang matanda. Sagot ng lalaki, ang tingin ay palihim na sinusuri ang paligid. May ginawa ka raw bang kakaiba? Mahinahon si Lyra. Inalagaan ko lang po siya. Ngumiti si Mang Rodel, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. May mga bagay na hindi kayang gawin ng simpleng pag-aalaga. Nanlalamig ang pakiramdam ni Lyra, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang tinig. Kung may kailangan po kayo, maari po kayong magsabi ng diretso. Sandaling tumahimik ang lalaki. Pagkatapos ay bahagyang yumuko na para bang may tinitimbang na desisyon. May mga taong handang magbayad, wika nito, halos pabulong. Para sa mga lihim. Napahigpit ang hawak ni Lyra sa walis. Wala po akong lihim na maipagbibili. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila. Sa wakas, tumawa si Mang Rodel at umatras. Mabuti kung ganoon, sabi nito. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng nagtatanong ay umaalis ng walang sagot. Pagkaalis ng lalaki, agad na lumapit si Lyra sa punong balete. Amaru, bulong niya, ang tinig ay may halong kaba. Lumabas ang duwende, mas seryoso ang anyo kaysa dati. Nararamdaman ko na, wika nito, may mga matang nagbubukas. Ano po ang gagawin ko? Tanong ni Lyra. Wala kang gagawin, sagot ni Amaru. Ngunit mas magiging maingat ka. Masasaktan po ba ang lola ko? Hindi hanggat ikaw ay nananatiling tapat, sagot ng duwende. Ngunit ang panganib ay hindi lamang para sa inyo. Tumahimik si Lyra. Para kanino po? Para sa baryo, tugon ni Amaru. Kapag ang kabutihan ay pinilit gawing kasangkapan ng kasakiman, ang lupa mismo ang nasusugatan. Sa mga sumunod na araw, dumami ang mga tanong. May nag-aalok ng tulong na may kapalit, may nagkukunwaring kaibigan, at may nagmamasid mula sa malayo. Ngunit sa bawat pagkakataon, nanatiling tahimik si Lyra. At sa tuwing siya'y nangangamba, naroon si Amaru, hindi palaging nakikita, ngunit laging nararamdaman. Isang gabi, nagsalita si Lola Iska habang sila'y magkasama sa tahimik na silid. May bumibigat sa loob mo, wika ng matanda. Wala po, sagot ni Lyra. Ngunit alam niyang hindi niya kayang magsinungaling sa matandang nagpalaki sa kanya. Ngumiti si Lola Iska. Ano man ang dala mo, tandaan mo, ang kabutihan ay sinusubok kapag may tumitingin. Hinawakan ni Lyra ang kamay ng lola. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang pagsubok ay hindi lamang tungkol sa pagtatago ng lihim, kundi sa paninindigan sa harap ng tukso at takot. At sa ilalim ng punong balete, ang mga ugat ay mas lalong lumalim, sapagkat ang kwento ng dalagita at ng mabuting duwende ay nagsimula ng marinig ng mundo, kahit hindi pa ito lubos na nakikita. Dumating ang panahon ng tagtuyot. Unti-unting natuyo ang mga pilapil,
Ang mga palayan ay nagkulay abo at ang ilog na minsang umaapaw sa buhay ay naging mababaw at tahimik. Sa baryo, ang ganitong panahon ay hindi na bago, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat ang dala nitong pangamba. Maraming pamilya ang nagsimulang magtipid, ang ilan ay nagbenta ng mga alagang hayop at ang iba'y napilitang mangutang. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling payapa ang bakuran ni Lyra. Hindi sagana, ngunit sapat. Ang maliit nilang taniman ay patuloy na nagbibigay ng gulay at ang balon, na dati mababaw, ay tila hindi na uubusan ng tubig. Hindi ito nakaligtas sa mata ng baryo. Bakit sa kanila may tubig? Bakit sa kanila may ani? Ang mga tanong ay naging bulungan at ang mga bulungan ay unti-unting naging hinala. Isang umaga, may dumating na grupo sa tapat ng bahay ni Lyra. Pinamumunuan sila ng kapitan ng baryo kasama ang ilang kalalakihang may seryosong anyo. Hindi galit ang kanilang muka, ngunit may bigat ang kanilang presensya. Lyra, wika ng kapitan, may ilang bagay lang kaming nais linawin. Tahimik na lumabas si Lyra, sinigurong nakaupo ng maayos si Lola Iska sa loob ng bahay. Ano po iyon? Napapansin naming tila hindi kayo gaanong apektado ng tagtuyot, paliwanag ng kapitan. Wala kaming masamang intensyon, ngunit nais lang naming malaman kung may mapapakinabangan ba ang buong baryo. Saglit na tumahimik si Lyra. Ramdam niya ang bigat ng sandaling iyon. Isang hakbang palayo sa katahimikan. Isang hakbang palapit sa pagsisiwalat na hindi niya maaaring gawin. Wala po kaming anumang lihim, maingat niyang sagot. Nag-iingat lang po kami sa paggamit ng kung ano ang mayroon. Nagkatinginan ang mga lalaki. May ilan na tila naniniwala, may ilan namang halatang may pagdududa. Kung ganoon, wika ng kapitan, maari ba naming tingnan ang inyong balon? Nanlamig ang mga kamay ni Lyra. Hindi siya tumanggi. Alam niyang ang pagtanggi ay mas lalong magdudulot ng hinala. Habang papalapit sila sa balon, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng lupa. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit walang lumitaw, walang tanda ng hiwaga. Ang tubig sa balon ay malinaw, payapa, at tila karaniwan lamang. Wala namang kakaiba, wika ng isa. Tumango ang kapitan. Kung ganoon, wala na kaming dapat ikabahala. Pagkaalis nila, bumigat ang dibdib ni Lyra. Alam niyang hindi doon matatapos ang mga tanong. Ang baryo ay nasa bingit ng pagkakahati, ang mga may pag-asa at ang mga naghahanap ng dahilan. Nang gabing iyon, bumalik si Lyra sa ilalim ng punong balete. Amaru, tawag niya. Lumabas ang duwende, ang mukha'y mas matanda kaysa dati, na para bang may dagdag na bigat ang bawat araw. Nararamdaman ko ang galaw ng baryo, wika nito. Ako po ba ang dahilan? Tanong ni Lyra. Hindi, sagot ni Amaru. Ngunit ikaw ang naging salamin. Salamin po ng ano? Ng kakulangan, paliwanag ng duwende. Kapag may kulang, naghahanap ang tao ng dahilan at madalas ng masisisi. Tahimik si Lyra. Kung ibabahagi ko po ang tulong ninyo, mawawala po ba ang problema? Umiling si Amaru. Ang tulong na ibinibigay ng hindi handa ang tumanggap ay nagiging sanhi ng kapahamakan. Kung ganoon, ano po ang dapat kong piliin? Tanong niya. Tumingin ang duwende sa punong balete sa mga ugat na malalim ang pagkakabaon. May mga sandaling ang kabutihan ay kailangang tahimik, wika nito. At may mga sandaling kailangan nitong humiwalay upang manatiling buo. Napatingin si Lyra sa bahay, sa liwanag na nagmumula sa bintana. Hindi ko po kayang iwan ang baryo. Hindi kita hinihiling na umalis, sagot ni Amaru. Ngunit darating ang araw na kakailanganin mong pumili kung saan ka tatayo. Umuwi si Lyra ng mabigat ang hakbang. Naupo siya sa tabi ng lola at sa katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang lalim ng responsibilidad na hindi niya hiniling ngunit tinanggap. Sa labas, ang lupa ay nanatiling tahimik. Ngunit sa ilalim nito, may mga ugat na nagsisimulang maghiwalay. Nagbibigay babala na ang mga landas ng tao at ng hiwaga ay hindi laging magkasabay. Sa sumunod na mga linggo, lalong naging mabigat ang katahimikan sa baryo.
Hindi nalantad ang mga tanong, ngunit ramdam ni Lira ang pagbabago sa mga tingin. Ang mga ngiting dati magaan ay naging pilit, ang mga bati naging maikli. May mga kapitbahay na umiwas sa kanilang bakuran at meron ding mga dumaraan na sadyang bumabagal ang lakad. Tila may hinahanap na hindi nila makita. Isang gabi, habang pinapakain ni Lira si Lola Iska, biglang nagsalita ang matanda. May nararamdaman akong kakaiba, wika nito. Ang tinig ay mahina ngunit malinaw. Napatingin si Lira. Ano po iyon, Lola? Parang may humihila sa lupa, sagot ng matanda. Hindi masakit, pero mabigat. Nanikip ang dibdib ni Lira. Hindi na niya kayang ipagkaila sa sarili ang koneksyon ng lahat. Ang tagtuyot, ang mga hinala, at ang presensyang matagal nang nagbabantay sa kanilang bakuran. Nang gabing iyon, hindi na siya naghintay ng takot o pag-aalinlangan. Dumiretso siya sa punong balete. Amaru, tawag niya, ang tinig ay buo ngunit may dalang pagod. Lumitaw ang duwende, mas tahimik kaysa dati. Nararamdaman mo na rin, wika nito. May kapalit po ba ang tulong ninyo? Tanong ni Lira. Hindi ninyo sinabi noon. Matagal na nanahimik si Amaru. Ang lahat ng bagay na may balanse ay may kapalit, sagot nito sa wakas. Hindi sa'yo kundi sa paligid mo. Sa baryo? Tanong ni Lira. Sa ugnayan, paliwanag ng duwende. Kapag ang hiwaga ay nananatili sa isang lugar, ang tao ay natutuksong lumapit, hindi upang umunawa, kundi upang angkinin. Napayuko si Lira. Kung aalis po kayo, babalik po ba sa dati ang lahat? Maaaring, sagot ni Amaru. Ngunit may mawawala rin. Ano po? Ang gabay, wika nito. At ang proteksyon. Tahimik ang gabi. Ang buwan ay natatakpan ng ulap at ang balete ay tila mas mabigat ang anino. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lira na ang tunay na pagsubok ay hindi kung paano magtago ng lihim, kundi kung paano haharapin ang bunga nito. Kung mananatili po kayo, sabi ni Lira, masasaktan ang baryo? Kung aalis ako, sagot ni Amaru, mas mahihirapan ka. Tumingin si Lira sa kanyang mga kamay na sanay sa pag-aalaga, hindi sa pagpili ng kapalaran. Hindi ko po kayang piliin ang sarili ko lamang. Bahagyang ngumiti ang duwende. Iyan ang dahilan kung bakit ka napili. Kinabukasan may isang pangyayari na tuluyang yumanig sa baryo. Isang bahagi ng palayan ang gumuho matapos ang biglaang pagbitak ng lupa. Walang nasaktan ngunit sapat iyon upang maghasik ng takot. May sumpa, sigaw ng ilan. May nagagalit na nilalang. Bulong ng iba. At sa gitna ng kaguluhan, may mga matang tumuon kay Lira. Sa gabing iyon, bumalik siya sa bahay na may mabigat na pasya sa dibdib. Naupo siya sa tabi ni Lola Iska at hinawakan ang kamay nito. Lola, wika niya. Kung darating ang araw na kailangan kong pumili sa pagitan ng tahimik na kabutihan at lantad na sakripisyo, alin po ang tama? Mahinang ngumiti ang matanda. Ang tama, sagot nito, ay kung alin ang kaya mong panindigan kahit mag-isa. Sa labas, ang punong balete ay umuugong sa katahimikan, sapagkat ang kapalit ay malapit ng ihayag at ang dalagita ay nasa hangganan ng isang pasyang magbabago, hindi lamang sa kanya, kundi sa buong baryo. Dumating ang araw na hindi na kayang ikubli ang tensyon sa baryo. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng liwasan, mga magsasaka, ina, matatanda, at kabataang may halong takot at galit sa mga mata. Ang tagtuyot ay nagpatuloy, ang bitak sa lupa ay lumawak, at ang mga paliwanag ay nagkulang. Sa ganitong sandali, ang takot ay naghahanap ng mukha at ang hinala ay naghahanap ng pangalan. At ang pangalang iyon ay unti-unting bumigkas sa mga bulungan. Si Lira. Tinawag siya ng kapitan upang humarap sa mga tao. Hindi siya tumanggi. Tahimik siyang naglakad patungo sa gitna. Ang likod ay tuwid, ang loob ay nanginginig ngunit buo. Hindi namin nais manisi, panimula ng kapitan, bagamat ang bigat ng paligid ay sumasalungat sa kanyang mga salita.
Ngunit kailangan naming maunawaan kung may kinalaman ba ang mga nangyayari sa paligid ng inyong bahay. Huminga ng malalim si Lyra. Sa sandaling iyon, naalala niya ang bawat araw na inialay niya sa lola, ang bawat tahimik na tulong na ibinigay niya sa iba. Ngunit alam niyang ang kabutihan lamang ay hindi sapat upang patahimikin ang takot. May mga bagay pong hindi ko maaaring ipaliwanag, wika niya. Hindi dahil sa may itinatago akong masama, kundi dahil may mga bagay na hindi dapat gamitin para sa pansariling kapakinabangan. Nagkaroon ng ungol sa hanay ng mga tao. May sumigaw, "Kung wala kang tinatago, bakit hindi mo sabihin?" Bago pa man siya makasagot, naramdaman ni Lyra ang bahagyang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang pahiwatig na naroon si Amaru, nagbabantay, ngunit hindi nakikialam. Hindi lahat ng tulong, patuloy ni Lyra, ay kayang ibahagi ng walang kapalit. May mga bagay na masisira kapag pinilit. Tahimik ang liwasan, ngunit ang katahimikan ay puno ng salungat na damdamin. Sa mga mata ng ilan, may pag-unawa. Sa iba, may pagkadismaya. Isang matandang babae ang humakbang pasulong. "Kung may alam ka para gumaan ang buhay naming lahat," wika nito, "paano mo masasabing tama ang itago iyon?" Tumitig si Lyra sa kanya. "Dahil hindi lahat ng biyaya ay kayang dalhin ng lahat," sagot niya. "At hindi lahat ng sakit ay nawawala kapag may hiwaga." Bumigat ang hangin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lyra na ang pagbubunyag ay hindi palaging pagsasabi ng buong katotohanan. Minsan, ito'y ang pagtindig sa harap ng panganib nang walang sandata kundi paninindigan. Pagkatapos ng pagtitipon, hindi na siya tinawag pang muli. Ngunit ang pagitan ng kanilang bakuran at ng baryo ay tila humaba. Nang gabing iyon, bumalik si Lyra sa punong balete. "Pinili mo ang gitna," wika ni Amaru nang siya'y lumitaw. "Hindi mo kami isinuko at hindi mo rin itinanggi ang iyong pananagutan." "Tama po ba ang ginawa ko?" tanong ni Lyra. "Walang madaling sagot," tugon ng duwende, "ngunit ang lupa ay nakarinig ng iyong tinig." Biglang humina ang hangin. Ang mga ugat ng balete ay bahagyang gumalaw at may liwanag na umakyat mula sa lupa, hindi masilaw kundi mahinahon. "May darating na pagbabago," wika ni Amaru, "hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa desisyon ng tao." "Anong pagbabago po?" tanong ni Lyra. "Pag-alis," sagot ng duwende. "Hindi mo, kundi ako." Nanlaki ang mga mata ni Lyra. "Aalis po kayo?" "Ang presensya ko rito ay naging dahilan ng pagkakahati," paliwanag ni Amaru. "Kung mananatili ako, lalala ang pagnanasa ng tao na kontrolin ang hindi nila nauunawaan." Tahimik na tumulo ang luha sa mata ni Lyra. "Paano po kami?" "Ang itinuro ko sa iyo," wika ng duwende, "ay mananatili. Ang kabutihan mo ay hindi nagmula sa akin." Lumapit si Amaru at inilapat ang kamay sa lupa sa huling pagkakataon. Kapag ang hiwaga ay umurong, ang tao ang susubukin. Sa katahimikan ng gabi, ang liwanag ay dahan-dahang naglaho. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang tagtuyot, may bahagyang ambon na bumagsak. Hindi sapat upang pawiin ang uhaw ng lupa, ngunit sapat upang magbigay ng pag-asa. Pagkaraan ng gabing iyon, may unti-unting pagbabago sa baryo. Hindi agad bumuhos ang ulan, at hindi rin agad bumalik ang sigla ng lupa. Ngunit may kakaibang katahimikan na pumalit sa tensyon. Parang pagod na ang mga tao sa takot at hinala. Ang mga usap-usapan ay humupa, at ang mga matay muling bumalik sa pang-araw-araw na gawain. Sa bakuran ni Lyra, nanatiling tahimik ang punong balete. Wala nang aninong gumagalaw, wala nang bulong sa hangin. Sa unang mga araw, pakiramdam ni Lyra ay may nawala. Isang presensyang matagal ng kasama, kahit sandali lamang. Ngunit kasabay ng pangungulila ay ang isang bagong pag-unawa. Ang hiwaga ay hindi laging nananatili upang gabayan. Minsan, ito'y umaalis upang magtiwala. Isang umaga, nagising si Lola Iska na may kakaibang sigla. Nakaupo siya ng tuwid at ang mga mata ay malinaw.
Panaginip lang ba iyon? Tanong ng matanda habang nagkakape. Ano po iyon, Lola? Tanong ni Lira. Narinig kong may nagpaalam, sagot nito. Hindi sa tainga, kundi sa puso. Napangiti si Lira. Hindi po kayo nag-iisa sa pakiramdam na iyan. Sa araw na iyon, nagpa siya si Lira na lumabas ng bakuran at tumulong sa iba. Hindi bilang lihim na tagapagdala ng hiwaga, kundi bilang taong handang makibahagi sa hirap. Tinuruan niya ang ilang kapitbahay kung paano magtipid sa tubig, paano magtanim ng mga halamang mas matibay sa init, at paano magbahagi ng ani sa isa't isa. Hindi ito milagro. Mabagal ang pagbabago. Ngunit unti-unti, ang mga tao ay natutong magtulungan muli. Isang hapon, habang naglilinis si Lira sa tabi ng balon, napansin niyang ang tubig ay bahagyang tumaas. Hindi marami, ngunit malinaw. At sa gilid ng balon, may maliit na ugat na umusbong. Katulad ng ugat na minsang ginamit niya upang paginhawahin ng lola. Hindi niya ito kinuha. Sa halip, tinakpan niya ito ng lupa na para bang pinangangalagaan ng isang alaala. Sa mga sumunod na araw, may mga pagkakataong may naririnig siyang pamilyar na katahimikan sa ilalim ng punong balete. Hindi tinig, hindi galaw, kundi presensya. Isang paalala na ang hiwaga ay hindi tuluyang nawawala. Ito'y nagiging bahagi ng lupa, ng alaala at ng mga taong natutong rumespeto. Isang gabi, habang magkasama silang dalawa ng lola sa harap ng bahay, tinanong siya ng matanda, "May pagsisisi ka ba?" Sandaling nag-isip si Lira. "May pangungulila po," sagot niya. "Pero wala pong pagsisisi." Tumango si Lola Iska. "Kung ganoon, tama ang iyong pinili." Sa malayo, may kulog na umalingaw-ngaw. Hindi malakas, hindi marahas. Parang paalala lamang ng paparating na ulan. At sa ilalim ng punong balete, ang mga ugat ay nanatiling malalim. Hindi na bilang taguan ng hiwaga, kundi bilang pamana ng katahimikan at pagtitiwala. Dumating ang unang malakas na ulan nang walang paunang anunsyo. Hindi ito biglaang pagbuhos na sumisira, kundi isang tuloy-tuloy na pag-ulan na tila marunong makinig sa lupa. Ang alikabok ay naging putik, ang bitak sa lupa ay unti-unting nagsara, at ang mga dahon ng palay, kahit huli na ang panahon, ay muling nagpakita ng bahagyang luntian. Hindi ito itinuring ng baryo bilang himala. Tinanggap nila ito bilang biyaya. Sa bahay ni Lira, nakatayo si Lola Iska sa bintana. Pinagmamasdan ang ulan na may payapang ngiti. "Matagal nang hindi ganito ang ulan," wika nito. "Opo," sagot ni Lira. "Parang marunong po siyang rumespeto." Tumawa ng marahan ang matanda. Ganyan ang ulan kapag walang humihila sa kanya. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. Hindi naging madali ang pagbangon, may mga pananim na tuluyang nawala, may mga pangarap na kailangang baguhin, ngunit may natutunang aral ang mga tao. Ang pag-asa ay mas tumitibay kapag pinaghahatian. Si Lira ay nanatiling tahimik na bahagi ng baryo. Hindi siya naging pinuno, hindi rin siya hinirang bilang tagapagligtas. Ngunit kapag may kailangang alagaan, siya ang nariyan. Kapag may kailangang makinig, siya ang nauupo sa tabi. Isang umaga, napansin niyang ang punong balete ay naglabas ng bagong usbong. Maliit, halos hindi mapansin, ngunit malinaw na buhay. Lumapit siya at hinaplos ang balat ng puno. "Salamat," bulong niya. Hindi niya alam kung kanino, ngunit alam niyang may makakarinig. Sa hapon ding iyon, lumapit sa kanya ang kapitan ng baryo. "Hindi kita kailanman pinilit," wika nito. "At hindi rin kita sinisisi." Tumango si Lira. "Hindi ko rin po kayo sinisisi." Nagkatinginan sila at sa sandaling iyon, may pag-unawang hindi na kailangan ng paliwanag. Paglipas ng mga buwan, lalong humina ang katawan ni Lola Iska. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa natural na pagod ng mahabang buhay. Isang gabi, hinawakan nito ang kamay ni Lira. "Handa ka na?" wika ng matanda. "Para saan po?" tanong ni Lira, bagamat alam na niya ang sagot.
Para magpatuloy, sagot nito, hindi mo kailangan ng hiwaga para maging buo. Sa gabing iyon, pumanaw si Lola Iska ng payapa na may ngiti sa labi. Inilibing siya ng baryo ng may katahimikan at paggalang. Walang bulaklak na kakaiba, walang ritual na misteryoso, tanging pasasalamat ng mga taong natulungan niya sa pamamagitan ng apo. Sa ilalim ng punong balete, tumayo si Lira matapos ang libing. Ang hangin ay banayad at ang lupa ay malamig. Kung naririyan ka man, wika niya, alam kong hindi ka na babalik at ayos lang. Walang sagot. Ngunit may dumaan na hangin na tila may dalang pag-unawa. Lumakad si Lira palayo sa puno, patungo sa baryong muli niyang piniling mahalin. Dala ang aral ng isang kaibigang hindi na nakikita at ang pamana ng isang lola na nagturo sa kanya ng kabutihang hindi kailanman nangangailangan ng hiwaga. At sa lupaing iyon, ang kwento ng dalagitang palaging kasama ang kanyang lola at pinagkalooban ng kaibigang duwending mabuti ay nanatili, hindi bilang alamat ng kababalaghan, kundi bilang paalala na ang tunay na himala ay ang pusong marunong pumili ng tama kahit walang nanonood. Wakas,